Ako po ay volunteer sa isang NGO na may kinalaman sa aking ikukwento sa inyo. Ang pangalan ko ay Gary Granada. Kamusta kayo? Para makaiwas sa traffic ng Manila, first flight ang magandang kunin papuntang Davao. Mga 5 ang alis, which means before 7 a.m., nasa Davao ka na. In this case, papunta tayong Cotabato, pero dahil sa Davao ako pinanganak, malapit na rin lang. Siyempre, dalaw muna ng ilang araw sa mga mahal sa buhay. Yung papuntang Cotabato naman, kung aalis ka ng Davao makaalmusal, dadaanan mo ang Digos, Bansalan, Makilala, Kidapawan, Matalam, Kabakan, Midsayap, Sultan Kudarat, at doon ka naman na nanghalian sa Cotabato City. Sa pagitan naman ng Kabakan at Midsayap, madadaanan ng mga bayan ng Pagagawan, Pagalungan at Pikit. Malamang narinig nyo na yon, doon madalas mabalita ang labanan ng Philippine military at Muslim separatists at ang naglipa ng mga displaced civilians na epekto ng gera. IDPs ang tawag sa kanila. Internally Displaced Persons o peoples. More than 200,000 IDPs ang di pa nakakabalik. Kung kayo ay nakatira sa barangay na kapapadparan ng mga IDPs, ang effect sa lugar ay isipin niyo parang dumoble ang tao sa inyo overnight. Bukod sa sikip, siyempre kailangan dumoble rin ang pagkain, tubig, banyo, kubeta. At siyempre sa sitwasyon na ganyan, maraming nagkakasakit at marami ang namamatay. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga classrooms at lupang sasakahin ng mga magbubukid na nawalan ng ikabubuhay. Sige, mamaya, babalikan natin yan. Ang kontak ko sa Cotabato ay si June. Ang buong pangalan niya ay Rashid Manahan at siya ang Executive Director ng Community Resource Development Center. Ang CRDC ay isang NGO na binuo at pinatatakbo sa initiative ng Muslim Development Workers. Sometime early this year, nag-text ito sa akin si June at inimbitahan ako sa board ng CRDC, which I readily accepted. 1998 nang nabuo ang CRDC at nasabak kaagad sa kasagsagan ng pinsalang dulot ng gera sa Mindanao. Unti-unti lumawak ang programa nito hanggang sa kasalukuyan. Pero no match ito sa paglawak ng paglubha ng krisis sa kapayapaan sa Mindanao. Pagsamasamahin mo man ang lahat ng mga NGOs at peace advocates sa balat ng tinatawag na Land of Promise, wala pa sigurong 20% ng mga bakwit o evacuees ang naaabot ng mga ito. Naalala ko tuloy yung kwento ng mga batang nalulunod sa ilog. Sagip ng sagip ang mga tao sa mga ito, pero di maubos-ubos. Hindi mahabol-habol ang dalas ng sunod-sunod na pagkalunod. Kaya di matapos-tapos ng kakasagip. Yun naman pala, sa itaas ng ilog, may mga mamang naghahagis ng mga bata. At ang sabi ng marami, ito raw ang totoong larawan ng krisis sa Mindanao. Tayo ay pinaglalaroan lang ng mga malalaking puwersa at malalakas na grupo at mayayaman na mga tao. Alam nating lahat na ang humahawak ng gobyerno ay hindi naman talagang kapakanan ng mga mamamayan ang una sa isipan nila, kundi kung paano sila mananatili sa kapangyarihan. Kaya ang pinagkakabalan na lagi, kung talaga bang tatakbo sa ganito, sino ba ang winnable, ano ba ang alignments of forces, kabi-kabila ang mga exposes. Pero hindi dahil seryosong naghahangad ng katinoan, kundi bahagi lang ng maniobra para maluklok o huwag matanggal sa pwesto. Ang mga malalaking negosyante naman ay wala na rin ibang inatupag kundi kumita. Kaya lumalaganap ang contractualization dahil mas kikita sila dito at wala pang hassle ng union. Anong workers' rights? Anong dignity of labor ang pinagsasabi nyo? Ang mga relihiyon naman ay wala na rin ibang inintindi, kundi takutin ng mga tao sa impyerno, palakasin ang impluensya sa gobyerno at protektahan ang kanyang ari-arian. Walang lupa ang magbubukid, pero ang lawak ng mga lupain ng simbahan. Kaya nga pag may mga kaso ng mga obispong nang-aabuso, ang panawagan ng simbahan na hindi naman talaga totoong hustisya, kundi to defend Mother Church.
At ang mga magagaling at militanteng leftists naman ay siyempre naghahangad din na agawin ang kontrol sa gobyerno para sila naman ang magpatakbo nito. Pero sa tinagal-tagal ko na sa mundong ito, ganun din yon. Wala rin ginawa mga ito, kundi bidahan ng bidahan, siraan ng siraan, bakuran ng bakuran. At pag sila naman ang upo sa pwesto, malamang ganun din ang gagawin sa atin ng mga yon. Didiktahan at paglalaruan din lang tayo ng mga ito. Kawawa naman tayo. So saan tayo lulugar sa ganitong kalagayan? Naisip lang natin minsan, baka may magagawa tayo para makaambag sa efforts sa mga maliliit na grupo tulad ng CRDC. Nawala ng Cheche Bureche. Isa sa mga focus ng CRDC ngayon ay yung pag-alalay sa mga komunidad na sumasalo sa mga IDPs. Sabi nga natin kanina, anong gagawin kung nagdagsaan ng mga evacuees sa lugar nyo? At yun ang hinaharap ng mga host communities sa kasagsagan nitong gerang dulot ng total war stance ng ating gobyerno.